Sa taong 2024, ipatutupad ng Australia ang mahigpit na batas kontra vaping upang mapigilan ang popularidad nito sa mga kabataan. Bilang unang hakbang, simula sa January 1, 2024, ipagbabawal ng Department of Health ang importasyon ng disposable o single-use nicotine-filled devices. Pagsapit ng Marso, mas palalawigin pa ang mga ipatutupad na hakbang kontra sa vaping tulad ng ban sa personal importation ng vapes, kasama na ang pag-angkat ng non-therapeutic vapes pati refillable devices. Ayon kay Health and Aged Care Minister Mark Butler, ang mga ganitong produkto ay walang medical purpose at kabataan ang nagiging biktima na maging nicotine dependent. Ang vaping, aniya, ay isinulong sa mga pamahalaan bilang therapeutic at hindi bilang recreational product, lalo na para sa kabataan. Dapat namang kumuha ng lisensya at permit ang importers mula sa Office of Drug Control bago mag-import ng produkto for medical purposes, ayon din kay Minister Butler. Sa kabilang banda, ang importers at manufacturers ng therapeutic vapes ay kapwa dapat ipagbigay alam sa Therapeutic Goods Administration o TGA na nasusunod ng kanilang produkto ang minimum standards upang hindi naman maapektuhan ng mga nagnanais unti-unting tumigil sa paninigarilyo sa pamamagitan ng vaping. Palalawigin din ang karapatan ng medical practitioners na mag-prescribe ng therapeutic vapes sa ilalim ng Special Access Scheme. Subalit bawal sa therapeutic vapes ang pagkakaroon ng flavors. Dapat may mababang nicotine level at kailangang sumunod sa ipatutupad na pharmaceutical packaging rules simula sa susunod na taon. Naglaan ang Australian government ng karagdagang 81.9 million Australian dollars o 3 billion pesos upang suportahan ang Australian Border Force at TGA sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa loob ng 2 taon. Bagamat isa ang Australia sa may pinakamababang smoking rates sa mga miyembro ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, nababahala si Australian Medical Association President Professor Steve Robson sa pagtaas ng bilang ng kabataang naninigarilyo na nagsimula sa vaping. Kaya naman, suportado ng professor ang mga panukala ng gobyerno. Ayon sa datos ng Australian government, 20% ng populasyon na nasa edad 18 to 24 ay gumagamit ng vape. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.